So bago po tayo magsimula sa ating kwento sa araw na ito at basahin ang kwentong ipinadala sa atin, ay kung maaari ay kung nakapag-subscribe na po ba kayo sa ating YouTube channel, at kung maaari ay paki-follow na rin po ang ating official Facebook page at ang ating TikTok na Kuya Alex Stories. Sa mga nais po magpadala ng inyong mga kwento ay pakisend lamang po ito sa ating official email na makikita sa comment section at sa description ng video natin. At lalabas din po ang official email natin sa video ito. Makikita nyo po iyan sa itaas lamang. So, okay, magsimula na po tayo sa kwento natin sa araw na ito. Magandang umaga po sa iyo, Kuya Alex. Parang hindi po ata bagay na tawagin ko kayong kuya. Kasi baka magkasing edad lang siguro tayo. De joke lang po. Ako po itawagin nyo na lamang sa pangalang Zachi. Di ko po tunay na pangalan. Nais ko lamang pong ipahagi sa inyo ang aking kwento. Kung bakit nga ba may mga taong malas pagdating sa pag-ibig. Ewan ko ba siguro. May nakatadhana sa atin kaya napupunta tayo sa mga maling tao. Way back 2017 po nung first year high school ako. Dito ay una kong na-inlove sa isang babae. That time po ay nakilala ko mga kaibigan ko na kahit hanggang ngayon na first year college na kami ay still magkakaibigan pa rin. Silang mga nakasama ko sa kulitan, asaran at naging parte ng high school life ko. Kahit na sa mga sumunod na taon ay nagkahiwa-hiwalay kami ay still hindi pa rin po nawala ang pagkakaibigan. Solid kumbaga. Bago po tayo malayo ay balikan na po muna natin ang unang minahal ko unang crush ko pala nung high school. Si Annie. Hindi niya po tunay na pangalan. Maganda po siya, matalino at mabait. Isa po siya sa mga officers sa section namin. Hindi ko na po ma-remember specifically yung position niya, basta ang alam ko ay nasa bandang gitna, maaring PIO o kaya secretary. Ang section po namin that time ay ang isa sa mga pinakapasaway. May time pa nga na Kuya Alex na kamuntikan pa kaming matanggal lahat. Ewan ko kung seryoso ba ang principal namin o baka hinatakot lamang kami para magtino. Lagi po kaming sakit sa ulo ng mga teacher. Halos di mo na nga po mabilang sa daliri kung ilang teacher na at ilang beses na silang nag-walk out dahil sa amin. Ewan ko ba kung bakit lahat ng pasaway ay napunta sa section namin. Pero ganun pa man ay ayos lang kasi andoon naman po ang mahal ko, ang crush ko na si Annie. Makita ko lamang siya sa araw-araw ay kontento na ako. Kapag tinitingnan ko siya ay parang nasa isang mundo ako na kaming dalawa ang nandoon. At alam ng mga kaibigan ko na may gusto ako kay Annie. Kaya minsan ay pasimple nilang pinaparinig dito na may gusto ako. Pero yun nga, umiiwas na lamang po ako kasi ayoko talaga na malaman niya ang totoo. Di ko magawang aminin sa kanyang nararamdaman ko dahil sa hiya at takot na baka yun pang maging dahilan para iwasan niya ako. Ayoko naman po mangyari yun. Isa pa, nababalitaan ko rin kasi noon na may nanliligaw na sa kanya mula sa ibang section. At ang balita pa ay mukhang may gusto rin daw si Annie dito. Kaya ito na naman at mas lalo ko na lang tinanggap na hindi na nga siguro kami ang para sa isa't isa. Pero sobrang sakit po noon sa part ko. Syempre minahal ko siya. Oy pare, si Annie ang sambit sa akin ni Bonnie. Nasa kantin po kami noon at pumipila para bumili ng banggitin ni Bonnie na nasa tabi namin si Annie. Bali 3 po kasi ang pila sa may kantin. Suddenly ay pasimple na nagparinig ang mga ito. Ako na nga lang po ang nahiya. Uy, magkatabi pala yung tinadhana. Ay, pangasar pa ng mga kaibigan ko. Ano na pre? Nasa tabi mo na yung future mo. Ang bulong sa akin ni Alexis. Tumigil na nga kayo. Ang naiinis na sambit ko. Pero imbes na tumigil ang mga loko ay nagpatuloy pa po ang mga ito sa pang-aasar. Lalo na nung kinausap nila si Annie. Hilapitan po nilang dalawa at kinausap. Nang ginawa nila yon ay sobra akong kinabahan dahil baka sabihin nila dito ang totoo kong nararamdaman kay Annie. Annie, gusto mo ba na dito ka na lang sa pila namin? Para makabili ka na agad.
Ang sambit ni Alexis dito. Hindi, okay lang. Malapit naman na din ako eh. Ang tugon naman po nito. Sure ka? Tingnan mo ngayon nasa unahan halos di pa gumagalaw. Paano ba naman kasi ang dami pang in-order nung na mga nasa unahan? Sa pila namin, tingnan mo. Apat na agad na bawas. Banggit naman po ulit ni Alexis. Oo nga, Ani. Dito ka na Oo nga, Ani. Dito ka na at papasingitin ka na namin. Ang sabat naman po ni Vonnie. Okay, sige. Salamat. Tugon naman po nito. Uy, Zach. Magpaka-gentleman ka naman. Paunahin mo na si love mo, si Ani pala. Sad naman po ni Alexis na ikinalaki ng mga mata ko. Munti ka na. Maging si Ani ay napatanong na lamang kung ako daw ba yung sinasabi nito. Buti na lamang at maingay sa kantin kaya hindi niya gaanong narinig. Agad ka naman pong pinauna si Ani. Kuya Alex, sobrang saya ko ng mga oras na yon dahil nasa unahan ko siya at para bang ako ang tagabantay niya. Naamoy ko yung bango ng kanyang buhok dahil sa hangin mula sa electric fan. At pag every time na sumasagi yun sa mukha ko ay di ko maiwasan ng kiligin. Pero mas kinilig pa po ata sa akin yung dalawang nasa likuran ko na panay pa rin ang pang-aasar sa akin. At panay bulong pa nila na chance ko na raw na makausap si Ani. Pero di ko po magawa dahil sobrang kaba. That time ay pawis na nga ako noon kahit na mahangin naman ay di pa rin naalis ang sobrang kaba at pawis sa mukha ko. Kuya Alex, kontento na ako sa ganong eksena na parang isang pelikula. Pero sa mga pelikula ay nauuwi sa ending na naging sila. Ewan ko kung ganun din ba sa amin. Pero sana ganun. Sa maikling minuto ay naging masigla ang aking mundo. Ang makita ko lamang siya ay okay na ako. Pero yung nasa harapan ko siya ay mas lalo. Paano na lang kaya kung magkausap kami at mahawakan ko ang kamay niya? Nako, baka maimatay na po ata ako nun. Ilang saglit lamang po nang si Ani na ang nasa unahan at bibili. Ay bago nito sinabi sa tendera ang kanyang bibilhin ay lumingon po ito sa akin. Zachi, anong bibilin mo? Para maisabay ko na. Sad po nito na may ngiti. At ayun na nga po. Di ako makapaniwala na kinausap ako ni Ani. Kaya Alex, sobrang saya at kilig ang naramdaman ko to the point na gusto ko nang tumigil ang oras. Sana ganun na lamang po palagi. Ilang segundo rin po ako noon na di nakagalaw at nakatingin lamang sa kanya. Napansin ko sa mga mukha niya ang pagtataka kung bakit ako nakatitig lamang sa kanya. Zachi, ayos ka lang ba? Muli po itong sambit habang kinakaway pa ang kanyang kanang kamay. Nakabalik lamang po ako sa ulirat nang tapikin ako ni Vonnie mula sa likod. Oy pre, kinakausap ka ng asawa mo. Ni Ani pala. Ano? Asawa? Ang pagtataka naman po ni Ani. Hindi. Sabi ko, sawa ka na ba? Mabuhay kaya di mo na kinakausap si Ani. Ang palusot naman nito. Sabay nagsalita naman po ako. Sorry Ani. Pagpasensya mo na mga to. Hindi, okay lang. Nga pala yung bibilin mo para maisabay ko na. Tol, sige na. Chance mo na to para mahawakan kamay niya. Tsakin mo lang na mahawakan mo Ang bulong naman po ni Alexis. Nahihiya pa sana ako at tumanggi pero pinilit ako ng dalawa. Si Ani na nga daw ang nagmagandang loob, tatanggihan ko pa daw ba? Kaya wala na rin akong nagawa kundi ang ibigay kay Ani ang pera para maisabay niya. Sa pag-abot ko po sa kanya ng pera ay nagtampi ang aming mga daliri. Parang may kuryente dahil ewan ko ba, parang bigla akong nakuryente at mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Ganun lang po ata siguro pag gustong gusto mo ang isang tao. Natapos po ang araw na iyon na walang humpay ang saya ko. Hindi ko po makakalimutan ang araw na iyon.